Ako si Charmaine M. Monteagudo, muling nagbabalik ang Grade 9 AP How. Halina't samahan niyo kaming muli upang tuklasin ng isa na namang kapanapanabik na aralin na siguradong tatatak sa inyong isipan. Bago ang lahat, tayo magbalik-aral tungkol sa alokasyon. Para sa unang tanong, ay piliin ang titik ng tamang sagot. Ito ang paglalaan ng taknang dami ng mga pinagkukunang yaman ayon sa pangangailangan at kagustuhan ng tao. A. Alokasyon, B. Kagustuhan, C. Kakapusan, at D. Pangangailangan. Tama! Ang sagot ay letter A, alokasyon. Sapagkat ang alokasyon ng mga pinagkukunang yaman ay hindi lamang pagbabakasakali. Mahalagang malinaw ang layunin ng paggamit nito upang hindi humantong sa kakapusan habang tinutugunan ang mga pangangailangan at kagustuhan ng tao. Tama o mali? Sa sistemang pang-ekonomiyang market economy, ang pagtatakda ng presyo ng mga produkto o serbisyo ay kontrolado din ng pamahalaan. Magaling! Ang sagot ay mali, sapagkat sa market economy, ang pribadong sektor lamang ang may kontrol sa mga gawaing pang-ekonomiya. Tukuyin ang hinihingi ng pahayag. Ito ay paraan upang maisaayos ang paraan ng produksyon, pagmamay-ari, paglinang ng pinagkukunang yaman, at pamamahala ng gawaing pang-ekonomiko ng isang lipunan. Mahusay! Ang sagot ay sistemang pang-ekonomiya, sapagkat layunin ng sistemang pang-ekonomiya ay mapigilan ang labis-labis na paglikha ng mga produkto o serbisyo at maiwasan din ang kakulangan sa mga bagay na ito. Puna ng tamang salita ang patlang upang mabuo ang kaisipan. Ang blank sa sistemang pang-ekonomiyang command economy ang may kontrol sa regulasyon at nagmamay-ari ng yaman ng bansa. Tumpak, ang sagot ay pamahalaan, sapagkat ito ang may kontrol at nagmamay-ari ng lahat ng pinagkukunang yaman ng bansa na pinangangasiwaan ng sentralisadong ahensya o Central Planning Agencies. Analohiya, suriin ang mga salita at tukuyin ang kaugnayan na salita upang mabuo ang kaisipan. Karl Marx, ama ng komunismo. Adam Smith, blank. Mahusay! Si Adam Smith ang tinaguri ang ama ng klasikong economics. At ayon sa kanya, hindi dapat nakikialam ang pamahalaan sa pakikipagkalakalan at hayaan ito ang mga tao na magpasya kung ano ang tunay na makakabuti sa kanila at sa buong bansa. Ngayong iyong ang lubusang naunawaan ang paksa tungkol sa alokasyon, ay tunghayan natin ang susunod na bahagi ng aralin. Maraming salamat, Ma'am Charmaine. Kamusta? Mukhang handang-handa ka na sa panibagong aralin. Ano nga ba ang layunin sa pagkatuto para sa aralin ito? Na ipaliliwanag ang konsepto ng pagkonsumo. Kasabay ng pagpapaliwanag ng konsepto ng pagkonsumo ay ang pagkakaroon mo ng mas malalim pang pangunawa sa araling ito. Ito ang mga kaalaman na inaasahang iyong makamit matapos ang talakayan sa aralin. Alam naman natin na bahagi na ng buhay ng tao ang pagbili at paggamit ng mga produkto o serbisyo upang matugunan ang kanyang pangangailangan at kagustuhan. Bata man o matanda,
ay nagsasagawa ng pagkonsumo na masasabing isa sa mga gawaing pang-ekonomiko. Matutunghayan ninyo sa araling ito ang konsepto ng pagkonsumo. Nakapaloob din dito ang kahulugan at katuturan kung bakit kailangang pag-aralan ito. Tatalakayin din ang iba't ibang uri ng pagkonsumo at ang mga batas tungkol sa pagkonsumo na maaaring maging gabay upang mas maging mapanuri sa pagpili ng mga produkto at serbisyong iyong bibilhin at gagamitin. Humanda na ang lahat! Tara, simulan na natin ang masaya at makabuluhang pag-aaral. Magandang araw! Ano nga ba ang pagkonsumo? Sino nga ba ang consumer? Paano mo masasabi na ang isang tao ay isang producer? Ito ang mga katanungang bibigyan natin ng linaw sa pagtatalakay ng konsepto ng pagkonsumo. Pagkonsumo. Ito ay tumutukoy sa pagbili at paggamit ng mga produkto at serbisyo upang matugunan ang mga pangangailangan at kagustuhan ng tao. Ito rin ay isang mahalagang gawaing pang-ekonomiya sapagkat ang pagkonsumo ang nagbibigay ng katuturan sa produksyon o ang proseso ng paglikha ng mga produkto o serbisyo. Sa pagtugon ng pangangailangan at kagustuhan ng tao mula sa produkto o serbisyo na kanyang kinukonsumo ay nakadarama siya ng kasiyahan o satisfaction na tumutukoy sa kapaki-pakinabangan ng consumer mula sa paggamit ng isang produkto o serbisyo. Dahil sa umiiral na kakapusan, mahalagang gamitin ng wasto ang budget. Marapat lamang na bilhin ang mga produktong kabilang sa iyong preference o ang nais mong biling produkto na batay sa iyong panlasa at pangangailangan. Halimbawa, ikaw ay nagutom. Nagpunta ka sa karinderya upang bumili ng ulam. Menudo ang pinili mong bilhin sa dami ng pagpipili ang ulam. Ibig sabihin, ang iyong preference ay ang ulam na menudo, habang ang iba naman ay maaaring kaldereta o inihaw na isda. Tandaan, mahalagang pasok sa budget ang bibiling produkto at serbisyo upang makuha ng lubos ang pakinabang at kasiyahan mula dito. Sino nga ba ang isang consumer? Ang consumer o mamimili ay maaaring isang tao, pangkat ng tao, institusyon na direktang bumibili at gumagamit ng mga produkto at serbisyo. Upang matamo ang kasiyahan at agad na kapakinabangan mula sa mga biniling produkto o serbisyo at matugunan ang mga pangangailangan at maging mga kagustuhan. Sino naman ang isang producer? Ang producer o bahay kalakal ang tawag sa taong nag-iisip, lumilikha at nagbibili ng produkto o serbisyo sa mga consumer. Ayon sa economics, mga konsepto at aplikasyon ni Nabalitaw at iba pang mga manunulat, ang pagkonsumo ng isang consumer ay iba sa pagkonsumo ng isang producer. Halina't ating alamin ang pagkakaiba nito. Direkta o tahasang pagkonsumo o direct consumption ang tawag sa pagkonsumo ng isang consumer sapagkat agaran nitong natatamo ang kasiyahan at pakinabang sa mga produkto o serbisyong ginamit. Tinatawag na consumption goods ang mga produkto na kanyang kinokonsumo. Samantala, hindi direkta o hindi tahasang pagkonsumo o indirect consumption ang tawag sa ginagawang pagkonsumo ng isang producer dahil ang kanyang pagkonsumo ay hindi tahasang nakakapagdulot ng kasiyahan. Ginagamit ang nasabing produkto sa paglikha ng panibagong produkto. Dahil dito, maituturing na ang pagkonsumo ng mga producer sa produkto ay may pinagkukunang gamit o goods with derived use at tinatawag na intermediate goods ang mga produktong kanilang kinukonsumo.
Ngayon, malinaw na sa atin ang konseptong nakapaloob sa pagkonsumo. Alam mo ba na may iba't ibang dahilan sa pagbili at paggamit ng mga produkto o serbisyo? Nasabi na ba sa iyong isipan kung ano ang tawag sa pagkonsumo na iyong naisagawa? O kaya naman, naitanong mo na ba kung may iba't ibang uri ng pagkonsumo? Malalaman natin ang mga kasagutan sa iyong katanungan. Halika, tunghaya naman natin ang mga uri ng pagkonsumo. Tuwirang pagkonsumo. Ang uri ng pagkonsumo kung ang tao ay nagtamo ng agarang kasiyahan o kapakinabangan mula sa produkto o serbisyo. Halimbawa, ang pag-inom ng tubig ay isang tuwirang pagkonsumo sapagkat agad na mapapawi ang pagkauhaw. Isa pang halimbawa, ang pagsuot ng salamin sa mata ay agarang makapagbibigay ng ginhawa sa mga taong may malabong paningin. Produktibong pagkonsumo. Ang uri ng pagkonsumo kung saan ang biniling produkto ay magagamit upang makabuo ng mas kapaki-pakinabang na produkto o serbisyo. Halimbawa, ang mga kahoy na binibili ng mga producer ay produktong gagamitin upang makalikha pa ng mas kapaki-pakinabang na mga produkto tulad ng silya, mesa, aparador, at iba pang kagamitang yari sa kahoy. Isa pang halimbawa, ang tela bilang hilaw na sangkap ay makabubuo ng panibagong produktong mas kapaki-pakinabang tulad ng kurtina, damit, at iba pang produktong yari sa tela. Maaksayang pagkonsumo. Ang uri ng pagkonsumo kung ang produkto o serbisyo ay labis o sobra sa pangangailangan o kagustuhan. Halimbawa, ang labis-labis na pagbili ng bag ay masasabing maaksayang pagkonsumo dahil marahil ang iba naman dito ay hindi nagagamit at nakatago lamang. Isa pang halimbawa, ang pagkahilig sa pagbili ng mga makabagong gadgets tulad ng cellphone kahit na mayroon pa namang ginagamit ay isa ring maaksayang pagkonsumo. Mapanganib na pagkonsumo. Ang uri ng pagkonsumo kung ang produkto o serbisyo ay nakapipinsala at nagiging banta sa kalusugan o maaaring magdulot ng kapahamakan sa tao at sa pagkasira ng kapaligiran. Halimbawa, ang palagiang pag-inom ng alak at paninigarilyo sa kalaunan ay maaaring makapagdulot ng pagkakasakit sa baga at atay na patunay lamang ng mapanganib na pagkonsumo. Isa pang halimbawa, ang madalas na pag-inom ng soft drink at pagkain ng mga junk foods ay mapanganib na pagkonsumo sapagkat ito ay may mga halong kemikal na pawang makasasama sa kalusugan. Lantad na pagkonsumo. Ang uri ng pagkonsumo kung ang ginawang pagbili ng produkto o serbisyo ay may layuning maging angat sa iba o magpakitang gilas lamang kahit hindi naman kailangan ang produkto. Halimbawa, ang pagbili ng mamahaling relo upang maipagmalaki lamang sa iba ay isang lantad na pagkonsumo sapagkat mahal man o mura ang halaga nito ay pareho lamang ito ng gamit. Isa pang halimbawa, ang pagpapasikat sa iba ng mga magagarang sasakyan kahit wala namang kadahilanan kung bakit dapat itong gawin ay isang halimbawa ng lantad na pagkonsumo. Dapat mong maunawaan na sa pagkonsumo ng mga produkto o serbisyo ay laging isasaalang-alang ang pangangailangan na siyang dapat na unang matutunan kaysa sa mga kagustuhan lamang. Mga batas sa pagkonsumo. Ngayong natunghayan mo na ang mga uri ng pagkonsumo, alamin naman natin ang mga batas sa pagkonsumo. Batas ng pagkakaiba-iba o Law of Variety. Ayon sa batas na ito, higit na nakapagbibigay ng kasiyahan sa tao ang pagkonsumo ng iba't ibang uri ng produkto
o serbisyo. Halimbawa, ang mga Baguio products na ginagawang pasalubong tulad ng ubi jam, strawberry jam, lingua di gato at choco flakes ay nakapagbibigay ng higit na kasiyahan lalo pat kung magkakaiba ang iyong tatanggapin. Batas ng pagkabagay-bagay o Law of Harmony. Ayon sa batas na ito, higit na nasisiyahan ang tao sa pagkonsumo ng mga magkakomplementaryo o magkaugnay na produkto. Halimbawa, ang champurado at gatas, puto at dinuguan ay ilan sa mga sikat na pagkaing Pinoy na mas masarap kainin kapag pinagpares ang mga ito. Batas ng imitasyon o Law of Imitation. Ayon sa batas na ito, higit ang nadaramang kasiyahan ng isang tao kapag kumukonsumo ng mga produkto o serbisyong ginagamit ng mga kilala o ng mga iniidolong personalidad. Halimbawa, nahihikayat ang maraming kabataan sa paggamit ng mga produktong inendorso ng kanilang paboritong artista o manlalaro. Batas ng kaayusang ekonomiko o Law of Economic Order. Ayon sa batas na ito, makakamit ng tao ang kasiyahan o satisfaksyon kapag nagbibigyang prioridad ang pagkonsumo sa pangangailangan kaysa kagustuhan. Halimbawa, sa halip na kumain sa fast food ay mas pinipili ng tao na kumain ng mga lutong bahay tulad ng kanin, gulay at isda sapagkat malinaw sa kanya na mas masustansya ang mga ito. Batas ng lumiliit na pakinabang o Law of Diminishing Utility. Ayon sa batas na ito, ang kabuuang kasiyahan ng tao ay tumataas sa bawat pagkonsumo. Ngunit kapag ito ay nagkasunod-sunod, ang karagdagang kasiyahan ay paliit ng paliit, bunga ng pagkasawa sa paulit-ulit na pagkonsumo nito. Halimbawa, kahit na paborito ng marami ang pagkain ng pizza, ay bumababa ang kasiyahan na matatamo mula sa pagkain nito kung paulit-ulit naman itong kinakain na magdudulot ng pagkasawa dito. Makatutulong ang konsepto ng pagkonsumo, mga uri at batas tungkol dito upang lubusan mong maunawaan ang wastong pamamaraan ng pagkonsumo at pagpapasya sa kung ano-anong mga produkto o serbisyo ang iyong dapat na unang matugunan. Sa bahaging ito, subukin natin ang lalim ng iyong pangunawa sa aralin. Tawagin natin ang gawain ito bilang pagkonsumo, okay or not okay. Simulan natin. Ang pagkonsumo ay ang pagbili at paggamit ng mga produkto at serbisyo upang matugunan ang mga pangangailangan at kagustuhan ng tao. Okay, mahusay. Direkta o tahasang pagkonsumo ang tawag sa pagkonsumo ng consumer at producer, sapagkat agaran nitong natatamo ang kasiyahan dahil sa paggamit at pakinabang sa produkto o serbisyo. Not okay. Magaling. Sapagkat tanging consumer lamang at hindi producer ang agarang nakatatamo ng kasiyahan sa paggamit at pakinabang sa mga produkto o serbisyo. May 4 na uri ang pagkonsumo. Ito ang tuwirang pagkonsumo, maaksayang pagkonsumo, mapanganib na pagkonsumo, at lantad na pagkonsumo. Thumbs down! Not okay! Tama! Sapagkat may 5 uri ang pagkonsumo at kabilang dito ang produktibong pagkonsumo. Ayon sa Batas ng Kaayusang Ekonomiko o Law of Economic Order, ang kabuuang kasiyahan ng tao ay tumataas sa bawat pagkonsumo. Ngunit kapag ito'y nagkakasunod-sunod, ang karagdagang kasiyahan ay paliit ng paliit, bunga ng pagkasawa sa paulit-ulit na pagkonsumo dito. Not okay.
tumpak. Sapagkat tinutukoy dito ang batas ng lumiliit na pakinabang o ang Law of Diminishing Utility. Makakatulong ang batas tungkol sa pagkonsumo upang lubusan mong maunawaan ang wastong pamamaraan ng pagkonsumo at pagpapasya sa kung ano-anong produkto o serbisyo ang iyong dapat na matugunan. Thumbs up! Very good! Tunay ngang napakahusay ng ating mga mag-aaral at lubusang naunawaan ang ating mga tinalakay sa ating aralin. Ngayon ay tutungo naman tayo sa huling bahagi ng ating aralin na ilalahad sa inyo ni Ma'am Solueta. Maraming salamat! Ano nga ba ang GSED highlights sa araling ito? Tama, ang sustainability. Matapos ang ating talakayan, siguradong lubos mo nang naunawaan ang halagang dulot at pakinabang ng pagkonsumo sa pagtugon sa iyong mga pangangailangan at kagustuhan. Subalit, kapalit ng ginhawang dulot ng pagkamit nito ay naisasakripisyo ang kakayahan ng ating kalikasan at iba pang mga pinagkukunang yaman. Ang pressure sa mga pinagkukunang yaman ng pagkonsumo ng lahat ng mga tao sa mundo ay makalikha ng mga produktong tutugon sa walang katapusang pangangailangan at kagustuhan ng mga tao. Ang unti-unting pag-init ng mundo dahil sa climate change, dulot ng greenhouse gases na mula sa gawain ng mga tao at mga industriyang lumilikha ng mga produkto ang isa sa pinakamalaking dahilan kung bakit naging pabago-bago ang klima sa daigdig na may malaking epekto sa kalikasan at buhay ng mga tao dito. Batay sa Fifth Assessment Report ng Intergovernmental Panel on Climate Change na binubuo ng 1,300 na mga eksperto sa agham mula sa iba't ibang mga bansa sa ilalim ng patnubay ng United Nations, higit sa 95% na gawain ng mga tao mula sa nakalipas na 50 taon nagmumula ang pag-init ng mundo. Ang dalawang pangunahing gawain ng mga tao na nagiging dahilan ng pag-init ng mundo ay ang burning of fossil fuels at deforestation. Kaya naman, ang pagkakaroon mo ng mga kaalaman tungkol sa pagkonsumo ay magbibigay sa iyo ng malawak na pag-unawa ukol sa mga produkto o serbisyo na dapat mong gamitin upang makatulong na mailigtas ang mundong ating tahanan. Mahalaga ito sapagkat ang kilos at pagpapasya mo bilang isang consumer ay isa sa mga basihan ng mga producer sa kung ano-anong mga produkto ang kanilang dapat na likhain. Kaya naman, ang matalinong pagpili ng mga produkto ay maaaring makapagdulot ng epesyenteng produksyon sapagkat makalilikha lamang ng mga produktong tunay na tutugon sa mga pangangailangan. At dahil bukas ang ating ekonomiya sa pakikipagkalakalang pangdaigdig, ito ay nangangahulugan lamang na ang mga produkto o serbisyo na gagawin ng mga producer ay nararapat na may world-class quality upang makaagapay sa kompetisyon sa pamilihang panlabas at walang masayang sa mga ito. Kami ay lubos na umaasa na iyong sisikaping maging matalino sa pagdedesisyon sa pagkonsumo ng mga produkto o serbisyo na iyong gagamitin. Sa pagkonsumo, disiplina ang dapat na pairalin upang hindi maksaya ang salapi at maisaalang-alang ang value of money. Higit sa lahat, hindi manganib na maubos ang mga limitadong pinagkukunang yaman ng bansa at makatulong na maiwasan ang paglala ng climate change upang may madatnan at magamit pa ang mga susunod na henerasyon. Hindi masama ang pagtugon sa iyong mga kagustuhan, lalo na kung ikaw naman ay may kakayahan. Ngunit tandaan, ang pagkonsumo ng iyong mga pangangailangan ang siyang patunay na ikaw ay may pakialam at malasakit sa lipunan na ating kinabibilangan.
at sa daigdig na ating ginagalawan. Matalinong desisyon, mahalagang pairalin. Daan sa ekonomiyang masasandalan natin.